Daan-daan na ang naitatalang ghost projects sa Department of Public Works and Highways. Naniniwala naman ang Independent Commission for Infrastructure na magandang starting point para sa kanila ang report na ito ng DPWH para paigtingin pa ang investigasyon. Samantala, ipinagutos din ng komisyon sa ahensya ang pagpapababa ng levels of authority sa procurement ng mga proyekto para iwasan nila sa korupsyon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Sa patuloy na inspeksyon ng Department of Public Works and Highways as of October 6, napag-alamang daan-daan na ang bilang ng mga ghost flood control projects para lang makakulimbat ng pondo mula sa kaban ng bayan. Initially, 8,000 projects all over the country were validated, and out of the 8,000, ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA ay 421. Ayon sa kalihim, tumutulong na ang iba pang ahensya gaya ng Philippine National Police dahil maraming proyekto sa buong bansa ang kailangang i-validate at suriin kung tamang naipatupad o kinurakot lang din. Karamihan pa ng mga ghost projects sa Luzon na itala. Hindi na muna idinetalya ni Dizon ng mga ito alinsunod sa napagkasunduan nila ng ICI. Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability. Hindi na mahaba yung yung case build-up nun. So mas mabilis tayo hopefully makakapag-file ng mga kaso. Sa mga na-verify na ghost projects, napag-alaman na ang mga nadidiin ngayon na kontratista, sangkot pa rin sa anomalya. At ang malala pa nga, hindi pa rito kasama ang substandard projects na pinagkagastusan din ng bilyong-bilyong piso. Naniniwala naman ang ICI na magandang hakbang ang isinumiting report ng DPWH para sa kanilang investigasyon. We will look into those, and kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. No? Target din na bawasan ng hanggang kalahati ang levels of authority o LOA ng DPWH na ipinapataw sa mga opisyal nito para sa procurement ng civil works. Sa sulat ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr., inaatasan niya si Dizon na agad na ibaba sa 200 million pesos ang LOA para sa regional engineering offices, mula yan sa 400 million pesos. At 75 million pesos para sa district engineering offices, mula naman sa dating 150 million pesos. Paraan aniya ito para matigil ang malawakang korupsyon sa loob at hanay ng ahensya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.